Walang tigil sa pagpatak ang luha ni Erica habang kausap ang kanyang nobyo na si Steven. Isang hamak ng security guard sa restaurant. Nakipaghiwalay na siya dito. Bakit biglaan, Erica? Dismayadong tanong ni Steven. Wala na akong choice, Steven. Kailangan kong isalba ang pamilya ko. Anya, hindi niya matingnan sa mga mata ang binata. Naroon sila sa labas ng restaurant kung saan nagtatrabaho si Steven. 25 anyos siya noong naging boyfriend niya si Steven. At matanda lang ito ng 2 taon sa kanya. 2 taon na ang lihim nilang relasyon. Hindi pa kasi niya alam kung paano ipaglaban ng binata sa kanyang mga magulang. Ano ba ang problema? Bakit ayaw mong sabihin sa akin ang dahilan, Erica? Lumuluha na ring tanong ng binata. Lalo lamang nanikip ang kanyang dibdib. Hindi na mahalagang malaman mo ang dahilan. Karapatan kong malaman, Erica. Huwag mo naman akong iwan sa ere. Hindi nakainig si Erica nang maisip ang desisyon ng kanyang mga magulang. Ipapakasal siya sa anak ng business partner ng kanyang ama upang makabayad sa bilyong utang ng kumpanya. Kung hindi sila makabayad ay makukulong ang daddy niya. Mawawalan pa sila ng negosyo. Patawarin mo ko, Steven. Hindi talaga tayo pwede. Gate niya. Pero mahal mo pa rin ako, di ba? Usig ng binata. Ayaw niyang paasahin si Steven, kaya hindi pwedeng sabihin niya na mahal pa rin niya ito. Hindi na kita mahal. Nagsisinungaling ka lang, Erica. Tumitig ka sa mga mata ko. Hinawakan siya nito sa mga balikat at pinihit paharap dito. Tumitig naman siya sa malamlam nitong mga mata. Lalo lamang nanikip ang kanyang dibdib, kaya kaagad din siyang umiwas kay Steven. I'm sorry. Ito na huli nating pagkikita, Steven. Tinalikuran na niya ito at kaagad siyang lumulan ng kotse. Humabol pa si Steven at sumisigaw. Erica, alam kong mahal mo pa rin ako. Babalik ka rin sa akin. Pangako yan. Inutusan ni Erica ang driver na umalis na. Ngunit habang palayo sila kay Steven, ay tuluyan siyang humagulgol. Mahal pa rin kita, Steven. Pero kailangan kong gawin to. Tanging nawika niya. Nakilala niya si Steven sa isang restaurant kung saan siya nag-OJT noong nag-aaral siya ng culinary arts. Mabilis na hulog ang loob niya sa binata. Bukod sa gwapo ito, mabait din at masipag. Si Steven ang unang boyfriend niya at minahal ng lubos. Kaya masakit din sa kanya na hiwalayan ito para sa kanyang pamilya. Ngunit kung pipiliin niya si Steven, paano naman ang magulang niya? Masaya nga siya kay Steven. Sasaktan naman niya ang mommy at daddy niya. At hindi yun kaya ng konsensya niya. 3 araw nagkulong sa kanyang kwarto si Erica dahil sa sama ng loob. Nakahiga siya sa kama nang may kumatok sa pinto. Kasunod ng tinig ng kanyang ina. Anak, please open the door. Darating ng bisita. Sabi ng ginang. Sa gabing yun ng linggo niya opisyal na makikilala ang lalaking pakakasalan. Nakabihis na siya ng pink na dress. Bumangon siya at lumapit sa pinto at binuksan. Pasensya na po, Mami. Masama lang po ang pakiramdam ko. Alibay niya. Umarting nanghihina. Saglit lang naman to, anak. Kakausapin lang natin ang mga bisita at nang makilala mo ang fiancé mo. Hindi na siya nagreklamo at sumunod sa kanyang ina. Dumating na rin ang pamilya ng kanyang mapapangasawa. Formal siyang pinakilala ng daddy niya kay Marco, ang lalaking pakakasalan niya. Gwapo naman ang binata, matangkad, maganda rin ang pangangatawan. Kaso, arogante. Mahusay sa negosyo si Marco at natitiyak ko na matuturuan niya si Erica sa ibang aspeto ng negosyo. Sabi ni Orlando, ang tatay ni Marco. Ito ang may-ari ng Lexus Food Corporation na isa sa pinakamalaking meat and canned goods production sa bansa. Naghahaponan na sila kasama ang mga bisita. Mabuti kung ganun. Kailangan talaga ni Erica ng taong gagabay sa kanya upang makabisado ang negosyo. Ani Samuel, ang tatay naman ni Erica. Pag-aari naman ng pamilya ni Erica ang pabrika ng mga materyales na ginagamit sa iba't ibang product packaging katulad ng lata, bote, karton at iba pa. Kaso, nagkaroon ng krisis sa kumpanya at obligadong umutang ang daddy niya sa bangko. Humingi ito ng tulong sa kasosyo, ngunit may hininging kapalit, ang arranged marriage. Kaya ngayon ay magkakaharap sila para tuparin ang kasunduan. Don't worry, Tito Samuel. Akong bahala kay Erica. Nakangiti namang sabi ni Marco. Nakapwesto ito sa tapat ni Erica. Walang kibo si Erica kahit pilit kinukuha ni Marco ang kanyang atensyon. Hindi siya nakikisawsaw sa usapan.
Umaasa ako sa iyo, Marco. Ani Samuel. Maraming matututunan si Erica sa akin, Tito. Kailangan talaga ni Erica ng katulad mo, Marco. Wala kasi siyang interes sa negosyo. Humisi lang si Marco. Pagkatapos ng hapunan ay tumambay sa hardin si Erica. Umupo sa bench ng Open Native Cottage. Nilapitan naman siya ni Marco at inalok ng red wine, ngunit tumanggi siya. Tinabihan siya nito sa bench. May isang dangkal ang pagitan nila. I know you're not happy with your parents' decision, but it's your destiny, Erica. Ani Marco. Destiny na gawa ng mga taong makasarili. May gigil niyang sagot. Ngumisi si Marco. Sa mundo ng business, kailangan mong maging mautak kung gusto mong magtaga sa industriya. Kahit ako hindi natutuwa sa arranged marriage, pero mahal ko ang parents ko at negosyo. I'm willing to sacrifice my happiness for a better future for our company. Magkaiba tayo ng gusto, Marco. Maiintindihan mo rin ako once niyakap mo ang business industry, Erica. Kung nag-aalangan ka sa akin, bibigyan kita ng panahon para mas makilala ako. Kakausapin ko ang parents ko at sabihin na huwag madali ng kasal. Tumitig siya kay Marco. Kung patatagalin ng kasal, paano ang utang namin? Ang sabi ng daddy mo, may 3 months pa bago ang palugid ng pagbayad sa utang. After 2 months na tayo magpakasal. Tutulungan ko muna kayo sa negosyo at para mas makilala pa natin ang isa't isa. Sige, payag ako. Good. Pumayag si Erica sa desisyon ni Marco. May pagkakataon pa siyang mag-isip kung paano mababayaran ang utang ng kumpanya nila na hindi nagpapakasal kay Marco. Pero gusto ko mag-focus sa trabaho sa opisina, Marco. Sabi niya. No problem, matutulungan kita. Pero dahil fiancé kita, dapat may time pa rin tayo for a date. Hindi na kailangan, ikakasal lang naman tayo sa papel eh. Tumawa si Marco. Fine, hindi kita pipilitin. Pero bigyan mo ka ng chance, Erica. Hindi na siya kumibo at umiwas na sa binata. Isang linggo pang lumipas. Napadalas na ang pagbisita ni Marco sa bahay ni na Erica. Tumutulong na rin ito sa kumpanya nila. Dahil nag-iisa siyang anak, obligado siyang tutukan ng kumpanya. Lunes ng umaga ay nagtataka si Erica kung bakit umaandar ng kotse niya sa garahe. Ang alam niya ay nag-resign na ang kanyang driver. May bago ba akong driver, Mommy? Tanong niya sa ina. Nakabihis na rin siya at paalis papuntang opisina. Oo, anak. Pero hindi lang basta driver, bodyguard mo na rin. Tugon naman ng kanyang ina. Nakaupo ito sa couch sa may salas. Bodyguard? Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat. Oo, na-hire siya ng daddy mo mula sa security agency. Bakit kailangan pa ng bodyguard? Dagdag gastos lang yun. Alam niyo namang marami tayong problema sa pera, hindi ba? Makto niya. Hindi mo masisisi ang daddy mo, iha. Ilang beses ka nang umaalis nang walang paalam. Ani Emily. May trust issue na sa kanya ang daddy niya dahil minsan na siyang naglayas. Napabuga siya ng hangin. Mommy, ngayon pa ba kayo magdududa sa akin? Sa tingin niyo ba magagawa ko pang tumakas? Pasensya ka na anak. Dihado na tayo dahil sa utang. Ang pamilya na lang ni Marco ang pag-asa natin. Pero mas malaki ang benefits na makukuha nila sa company natin dahil nasa atin na lahat ng materials na kailangan nila sa packaging. At least, makakabayad tayo ng utang. Makaalis na nga lang? Patabog niyang sabi. Palabas na sana siya ng bahay nang tumunog ang kanyang cellphone. Dinukot niya ito mula sa kanyang bag. May nag-send ng voice record sa inbox ng kanyang social media account. Nagmula ito kay Steven. Lumayo siya sa kanyang ina bago pinakinggan ang voice record ni Steven. Hindi ako papayag na maikasal ka sa ibang lalaki. Pangako yan, Erica. Ginupo naman si Erica ng kaba. Ilang araw na walang paramdam si Steven. Hindi ito tumawag sa kanya o nag-text man lang. Nasaktan niya ang damdamin nito. Kaya tiyak na may masama ay yung epekto sa binata. Umalis ka na anak. Baka tanghali ka na makarating sa opisina dahil sa traffic. Sabi ng kanyang ina. Sige po. Ipinasok niya sa bag ang cellphone at nilapitan ng ina. Humalik siya sa pisngi nito. Naghihintay ng driver mo. Mag-ingat kayo ha? Opo, bye. Nagmadali na siyang lumabas ng bahay. Pagdating ng dalaga sa garahe ay bigla siyang napahinto at tulalang nakatitig sa lalaking nagpupunas ng bubong ng kotse. Nakasuot ito ng black suit.
Otomatikong tumulin ang tibok ng kanyang puso. Hindi siya namamalikmata. Si Steven ang kanyang nakikita. Steven? Gilalas niyang sambit. Nang humarap ito sa kanya ay lalo naghurumentado ang kanyang puso. Si Steven nga ito. Good morning, ma'am. Nakangiting bati sa kanya ng binata. Kumilos ito at binuksan ng pinto ng kotse sa backseat. Nang mahimasmasan ay lumapit si Erica sa binata. Palingalinga pa siya sa paligid at tiniyak na walang makakapansin sa kanila. Anong ginagawa mo rito, Steven? Pabulong niyang tanong. Ako ang bago mong driver at bodyguard. Kaswan nitong tugon. Huwag kang magbiro. Seryoso ako. Pasok na po kayo, ma'am. Lumulan naman siya ng kotse. Hindi maalis ang kaba sa kanyang dibdib. Alam niyang may binabalak si Steven kaya ito naroon. Sumakay na rin si Steven at naimaniobra ang sasakyan. Saan po tayo, ma'am? Tanong nito. Sa office. Mabilis niyang sagot. Kinausad naman ni Steven ang sasakyan palabas ng gate. Hindi nakatiis ang dalaga at kinalabit sa balikat si Steven. Anong binabalak mo, Steven? Kailangan ko ng extra job para dagdag pambili ng gamot ni nanay. Yung totoo. Huwag kang magsinungaling, Steven. Nagtaas na siya ng tinig. Gusto ko ring mabawi ang babaeng mahal ko. Seryoso nang sabi nito habang seryoso sa pagmamaneho. Hindi na mapakali si Erica. Kahit anong gawin mo, hindi mo mababago ang kapalaran ko, Steven. Ikakasal na ako. Titigil lang ako kung mapatunayan ko na totoong hindi mo na ako mahal, Erica. Sinabi ko na sa'yo, hindi na kita mahal. Asik niya. Sabihin mo niya sa akin na walang guilt. Kilala na kita, Erica. Alam ko kung kailan ka nagsisinungaling. Napatdaan dalaga. Mahusay pa namang mangilatis ng tao si Steven. Nag-aral ito ng BS Psychology at kahit hindi natapos ang kurso, marami na itong natutunan. Mahilig itong magbasa ng kahit anong libro, lalo na kung may kinalaman sa negosyo at politika. Hindi mo mababago ang isip ko, Steven. Hindi na ako babalik sa'yo dahil ikakasal na ako. Kaya dapat mong tanggapin na hindi na kita pwedeng mahalin. Nanggagalaiting sabi niya sa kabila ng paninikip ng kanyang dibdib. Bigla namang inihinto ni Steven ang kotse sa gilid ng kalsada. Bumaba ito at lumipat sa kanyang tabi sa backseat. Magsinungaling ka sa tatay mo, pero hindi sa akin, Erica. Alam kong mahal mo pa rin ako. Nanggagalaiting sabi nito. Hindi na nga kita mahal. Giit niya naman. Nagulat ang dalaga nang bigla siyang hapitin ng kamay ni Steven sa batok. At walang abog na siniil ng halik ang kanyang mga labi. Nanlumo si Erica at lalong nilamon ng mabigat na emosyon ng kanyang puso. Ngayon mo sabihin hindi mo na ako mahal, Erica. Tanong ng binata nang lubayan siya nito ng halik. Pinagdikit nito ang kanilang mga noo habang tinititigan siya sa mga mata. Nanginig ang kanyang kalamnan at hindi maiwasan ang titig ng binata na umuusig sa kanyang damdamin. Nanubig na ang kanyang mga mata. I'm sorry, Steven. Kailangan kong gawin to. Hindi ko kayang pabayaan ng pamilya ko sa paglubog. May ibang paraan pa, Erica. Sabihin mo mahal mo pa rin ako. Tutulungan kita. Humigpit ang kapit niya sa mga braso ng binata. Mahal kita. Mahal na mahal kita, Steven. Emosyonal niyang pahayag. Muli naman siya nitong hinagkan sa mga labi, na kanya naman tinugon. Sabihin mo sa akin ang mga problema mo, Erica. Pagkuwan ay wika ng binata. Lumayo na ito at tuluyang lumabas. Bumalik ito sa harap ng manibela at muling pinausad ang sasakyan. Malaki ang utang ng pamilya ko at hindi ko hahayaang makulong si Daddy at mawala ang negosyo namin. Ani Erica habang patuloy sila sa pagbagtas sa kahabaan ng kalsada. Magkano ba ang utang niyo? Nasa 3 bilyong mahigit. Hindi ba yun kayang kitain ng kumpanya ninyo? Makakaya. Pero ilang taon pa. 3 buwan na lang ang palugit sa amin. Kung hindi kami makakabayad, kukunin ng bangkong kumpanya namin. Maaari pang makulong si Daddy. Ang pagpapakasal lang sa anak ng kasosyo ni Daddy ang solution, Steven. Kailangan nyo ng ibang option na hindi makipag-deal sa kung sinong negosyante na humihingi ng personal na kapalit. Anong option naman ang makatutulong sa amin? Pwede kayong magsakripisyo ng ibang ari-arian. Kahit sabihin nating titira muna kayo sa maliit na bahay, at least makakaipon kayo ng perang pambayad ng utang. May iba pang property ang parents ko, pero hindi pa rin sapat kahit ibenta namin lahat.
Nakasangla rin ng ibang titulo. Malaki ang kita ng kumpanya, pero may empleyadong binabayaran at malaki rin ang iba pang expenses. Hindi naman pwedeng baliwalain yun. Napahilot sa sentido nito si Steven. Paano naman nagkaroon ng ganun kalaking utang ang daddy mo? Dahil sa malaking pagkalugi noon ng kumpanya at kamuntik na magsara. Kaya napilitan si daddy na umutang. Kaso naipon at tumaas lalo ang interes dahil ilang buwan siyang hindi nakapagbayad. Malaki rin kasi nagastos noon sa operasyon ni mami sa puso at sa matres. Matutulungan kitang mag-isip ng ibang option, Erica. Huwag ka nang masyadong mag-alala, okay? Sinipat niya si Steven, buhat sa rearview mirror. At ano naman ang kapalit? Huwag ka muna magpakasal sa fiancé mo. 2 buwan lang ang usapan namin. Hindi na pwedeng lumagpas doon. Sige, sisikapin ko makaisip ng solusyon sa loob ng 2 buwan, Erica. Please be patient. Ano naman ang gagawin mo? Bumalik ang kaba sa kanyang puso. Meron lang akong inaasikaso. Basta magtiwala ka sa akin. Mangako ka na hindi ka magpapahawak at magpapahalik sa fiancé mo na yun, okay? Alam ni Erica na may isang salita si Steven. Kailangan niya magtiwala rito. Kahit hindi niya alam kung paano siya nito tutulungan, sumang-ayon pa rin siya. Sige, magtitiwala ako sa iyo, Steven. Pilyong umiti ang binata. Hindi mo talaga ako matiis, no? Hindi naman maitatago ni Erica ang tunay na nararamdaman. Sorry kung nagsinungaling ako sa iyo, Steven. Ayoko lang na umasa ka at lalong masaktan. Mas masasaktan ako kung patuloy ka magsisinungaling sa akin, Erica. Sorry, napilitan lang talaga akong hiwalayan ka. Naiintindihan ko. Pero huwag kang gagawa ng gulo, Steven, okay? Huwag kang mag-alala. Hindi mahahalata ng ibang tao sa paligid mo totoong pakay ko. Hindi naman nila alam na ex-boyfriend mo ko eh. Turing mo kung alipin mo, Erica, at pagsisilbihan kita na parang prinsesa. Napangiti ang dalaga at hindi na itago ang kilig. Pagdating sa opisina ng kumpanya ay nakabuntot pa rin si Steven kay Erica. Ito ang nagbitbit ng kanyang bag ng laptop at iba pang papeles. Sinalubong naman sila ni Marco sa lobby. Good morning, dear. Bati ni Marco kay Erica. Bigla itong humalik sa kanyang pisngi at hindi siya nakailag. Napasulyap siya kay Steven na nanlisik ang mga mata. Hindi siya kumibo at patuloy na naglakad patungong elevator. Nabaling naman ang atensyon ni Marco kay Steven. Who is he? Tanong nito. Tinutukoy si Steven. Siya ang bagong driver at bodyguard ko. Mabilis niyang tugon. A bodyguard? Bakit kailangan mo pa ng bodyguard? Si Daddy ang may gusto nito. Natatakot siya na baka bigla ako maglayas. Bumakas sa mukha ni Marco ang iritasyon. Maaaring insecure ito dahil mas gwapo ang bodyguard niya kaysa dito. Pumasok na sila sa elevator. Magaling umarte si Steven. Seryoso ito at talagang ginampanan ang pagiging bodyguard. Pero hindi nakaligtas kay Erica ang masamang tingin ni Steven kay Marco. Pagpasok ng opisina ay sumunod din sa kanila si Steven at hinatid ang gamit niya. Tumayo lang ito sa gilid ng pintuan. Sinita pa ito ni Marco at nilapitan. What's your name? Tanong ni Marco kay Steven. Steven, sir. Mabilis namang tugon ni Steven. Hindi mo kailangan dumikit kay Erica. Maghintay ka na lang sa labas. Napatingin si Erica kay Steven. Sinipat din siya nito. Kabado ang dalaga lalo na nang hindi kumilos si Steven. Si Ma'am Erica po ang amo ko at siya lang ang susundin ko. Ani Steven. Tumalim ang titig ni Marco kay Steven. Hindi mo ba ako kilala? I'm Erica's fiancé. Boss mo rin ako kaya susundin mo ang sinasabi ko. Susunod lang ako sa utos ni Ma'am Erica. Lalabas ako basta siya ang magsabi. Tumayo na si Erica. Marco, anong problema? Apela niya. Hinarap naman siya ni Marco. Itong bodyguard mo, ayaw sumunod sa akin. Baka kasi kung anong marinig niyang usapan natin na confidential. Nag-iingat lang ako, Erica. Naisip din ng dalaga na mas mainam kung nasa labas ng opisina si Steven. Siya na mismo ang nagutos dito. Sige na, Steven. Dun ka na muna sa labas. Tatawagin na lang kita kung may kailangan akong iutos. Yes, ma'am. Sumunod naman agad ang binata at lumabas. Kahit naiirita ay pinakisamahan ni Erica si Marco. Tinuturuan siya nito sa paperwork at ibang trabaho sa kumpanya.
Kahit hindi interesado, ay sinikap niyang pag-aralan ang kalakaran ng negosyo. After lunch, bisitahin naman natin ang company namin. I'll show you more interesting parts of our business. Ani Marco. Magkatabi lang ang lamesa nila. Sige. Walang buhay niyang tugon. Huwag mo nang isama ang bodyguard mo. Hindi pwede. Magagalit si Daddy kasi gusto niyang mamonitor ang kilos ko. Narito naman ako ah. Useless na kumuha pa ng bodyguard si Daddy kung iiwan ko lang dito. Okay, your choice. Pagkatapos ng tanghalian, ay umalis din sila upang bisitahin ang kumpanya ni Marco. Kotse ni Erica ang ginamit nila, kaya si Steven ang driver. Pagdating sa kumpanya ng pamilya ni Marco, namangha ang dalaga dahil sa laki ng factory. Wala siyang alam sa history ng Lexus Food Corporation. Pero sabi ng daddy niya, naman na umano ng daddy ni Marco ang kumpanya mula sa yumaong adoptive father nito. Ang laki pala ng factory niyo. Ilang years na to? Tanong ni Erica kay Marco. 40 years na mahigit. Mas matanda pa pala to sa atin. Meaning, subok na mga produkto niyo kasi tumagal ng ilang dekada. Yes, at dahil sa husay ni Daddy, kaya napanatili ang maayos na production. Naudot ang usapan nila ni Marco nang may tumikim sa likuran. Si Steven pala yun na nakabuntot sa kanila. Napalingon si Erica rito. Sorry po, may bumara lang sa lalamunan ko. Alibay ng binata. Sinipat din ng matalim na titig ni Marco si Steven. Huwag kang masyadong dumikit sa amin, bodyguard. Sita nito kay Steven. Pasensya na. Kaya nga po, bodyguard, dapat mas malapit sa katawan ng boss. Sagot ni Steven. Masagot ka. Marco? Saway ni Erica sa fiancé. Tumigil din si Marco at hindi na pinansin si Steven. Pagdating sa packaging area, ay tumunog ang cellphone ni Marco at nagpaalam kay Erica. May pagkakataon si Steven na makalapit, pero may distansya pa rin sa dalaga. Erica, anong alam mo sa kumpanya ni Marco? Usisa ng binata. Wala masyado. Ang alam ko lang ay ampon ng daddy ni Marco. At nung namatay ang kinikilalang ama ng daddy ni Marco, namana nito ang kumpanya. Anang dalaga. Sigurado ka ba na namatay ng totoong may-ari ng kumpanya? Kumibit balikat ang dalaga. Yun ang sabi ni Daddy. Alamin mo muna ang buong detalye ng kumpanya, Erica. Huwag ka basta magtitiwala sa pamilya ni Marco. Sinipat ni Erica si Steven. Marami itong alam tungkol sa mga businessman na kilala sa bansa, maging sa mga history ng kilalang kumpanya. Naisip niya na baka may alam din si Steven sa ibang detalye ng Lexus Food Corporation. Pamilyar ka ba sa Lexus, Steven? Oo naman. Sikat ang kumpanyang to at may void history. Manghang tumitig siya sa binata. Paano ang void history? Nabalita noon ang nangyaring aksidente sa Amerika sa may-ari ng LFC. Ang sabi, sumabog daw ang kotse na sinasakyan ng dating owner at idiniklarang patay ang sakay. Sa US daw nailibing ang bangkay ng owner. Paano sa US? Doon ba siya nakatira? Yun nga nakakapagtaka eh. Hindi nakatira sa US ang dating owner. May binisita lang na kaibigan kaya naroon. Paano mo naman nalaman ang bagay na yan, Steven? Dahil yun ang nakalagay sa article noon. Sabi ay sa US daw inilibing ang namatay na owner ng LFC. Napaisip din si Erica. Naudlot ang usapan nila ni Steven nang bumalik si Marco. Pagkatapos malibot ng buong factory ng LFC, ay nagyaya na si Erica na bumalik sa kanilang kumpanya. Usad pagong na ang kotse dahil sa traffic. Naiirita ang dalaga sa mga kwento ni Marco na puro kayabangan. Umisod siya palapit sa bintana nang dumikit na sa kanya si Marco. Nasipot siya ni Steven buhat sa rearview mirror at napansing nakasimangot siya. Pauwiin mo na ang bodyguard mo ng maaga, Erica. Mag-dinner tayo. Then ihahatid kita pa uwi. Sabi ni Marco. Lalo lamang nairita ang dalaga. Pasensya na. Gusto kong umuwi ng maaga ngayon. May gagawin pa kasi ako sa bahay. Alibay niya. Hindi naman tayo magtatagal eh. Kakain lang tayo. Next time na lang siguro, Marco. Pagod din kasi ako. Ilang dinner invitation ko nang tinanggihan mo. Kumistot ang dalaga nang hawakan ni Marco ang kaliwang kamay niya. Saktong biglang nagpreno si Steven. Nabitiwan ni Marco ang kanyang kamay at sumubsob ang mukha nito sa likod ng upuan ng driver. Ano ba? Magdahan-dahan ka naman.
Singhal ni Marco kay Steven. Umusad din ulit ang sasakyan. Pasensya na, boss. Bigla kasing huminto ng sasakyan sa harapan natin kaya napaapak ako sa preno. Ani Steven. Ayusin mo pagmamaneho mo. Kabago-bago mo pa lang baka mapalitan ka kaagad. Relax lang, boss. Hindi ko kontrolado ang daloy ng mga sasakyan. Rush hour na po. Talagang dikitan ng mga sasakyan. Ang hiling mo talaga sumagot, no? Napaangat na sa upuan nito si Marco. Pinigil naman ni Erica sa balikat si Marco. Tama na, Marco. Saway niya rito. Kumalma rin ang lalaki at umayos ng upo. Maya-maya ay umangat ang kaliwang kamay ni Marco at akmang aakbayan siya. Muli namang huminto ang kotse. Napabigla. Tumansik si Marco sa kabilang dulo ng upuan at nauntog pa sa bintana. Hey! Nasuntok na nito ang likuran ng upuan ni Steven. Marco? Sita ni Erica dito. Sorry, boss. Biglang may tumawid na aso eh. Alibay ni Steven. Gago ka ba? Paano nagkaroon ng asong gala sa ganito katinding traffic, ha? Nanggagalaiti pa rin sabi ni Marco. Kung ayaw niyo pong maniwala, bumaba kayo, tingnan niyo ang asong pagala-gala. Tama na. Mag-drive ka na, Steven. Awat ni Erica sa dalawa. Tumahimik naman ang mga ito. Pagdating sa kumpanya ni na Erica, kinuha lang ni Marco ang gamit nito sa opisina at nagpaalam na. Hindi pa rin maganda ang mood nito, lalo't hindi napilit ng dalaga na kumain sa labas. Umupo pa sa harap ng lamesa si Erica at pinapasok si Steven. Hanggat maaari ay ayaw pa niyang umuwi at gusto pang makasama ang dating nobyo. Ang lakas pala ng temper ng fiancé mo, honey. Nakangising sabi ni Steven. Humakbang ito palapit sa kanya. Loko ka eh. Alam kong pakulo mo lang ang pahinto-hinto ng kotse kanina. Natatawang sabi ni Erica. Alam mo naman ako, gagawin ko lahat mo protektahan ka lang sa bayolente mong fiancé. Kawawa ka kapag yun ang nakatuluyan mo. Lumapit pa ito sa kanya hanggang abot kamay na siya. Salamat, Han. Pinasaya mo ko kahit pa paano. Konting tiis lang, Erica. Mababawi rin kita. Nakangiting saad ni Steven at banayad na hinaplos ang kanyang pisngi. Malapad naman siyang umiti at hinawakan ang kamay ng binata. Hindi pa rin makapaniwala si Erica na muli silang magkakasama ni Steven. Kakaiba ang aura nito habang suot ang black suit. Mas mukha pa itong desente at mayaman kaysa kay Marco. Lalo tuloy siyang na-inlove dito. Ang gwapo mo lalo sa black suit, honey. Anya. Talaga? Bagay ba sa akin? Oo, mukha kang anak mayaman. Walang mag-aakala na bodyguard ka at driver. Tumayo si Erica at tuluyang lumapit sa binata. Inilingkis ang kanyang mga braso sa baywang nito. Ang bango ni Steven, parang laging bagong ligo. Tumitig siya sa magaganda nitong mga mata. Kinakabahan ako, Steven. Paano kung wala akong magawa para ipaglaban ka at matuloy ang kasal ko kay Marco? Nababahalang tanong niya. Niyapos naman siya ng binata at pinakatitigan sa mga mata. Gawin mo lang ang abot ng makakaya mo. Bigyan mo ko ng update tungkol sa kumpanya ni na Marco. Aaralin ko ang sitwasyon. Hindi ako papayag na mapunta ka sa ibang lalaki, Erica. Akin ka lang. May tiwala ako sa'yo, Steven. Ayoko rin magpakasal sa ibang lalaki. Pangahawakan ko ang sinabi mo, Erica. Gawin mo ang inspirasyon ng magagandang alaala natin. Tandaan mo na mahal kita. Tumango siya. Oo, mahal din kita, Steven. Yumuko ang binata at ginawaran siya ng marubdob na halik sa labi. Kanya naman itong tinugon ng buong pananabik. Magiging malaya rin tayo at papabor ang tadhana sa atin, Erica. Masuyong saad ng binata. Naniniwala ako. Inihilig niya ang kanyang ulo sa matipunong dibdib ni Steven. Inabala naman sila ng magkasunod na katok sa pinto. Mabilis na lumayo sa kanya si Steven at lumapit sa pintuan. Ito na ang nagbukas ng pinto. Pumasok naman ang sekretarya at nagdala ng mga papeles kay Erica. Bukas ko na aasikasuhin, uuwi na ako. Sabi ng dalaga sa sekretarya. Sige po, ma'am. Angelina. Umalis din ito kaagad. Nagligpit na ng gamit si Erica at tinulungan naman siya ni Steven sa pagbitbit ng mga gamit. Pauwi na sila lula ng kotse at naipit pa sa matinding traffic. Pero sa halip na mainip, tila ayaw na umalis ni Erica sa ganoong sitwasyon.
May pagkakataon kasi siyang makasama pa si Steven. May bala ka pa bang umuwi? Pilyo ang ngiting tanong ni Steven. Ngumiti si Erica. Sa backseat siya nakaupo pero mayat maya ang kalabit niya sa binata. Kung pwede lang nasasama na lang ako sa iyo eh. Pero alam kong hindi mo kayang talikuran ng pamilya mo, hon. Napalis ang kanyang pagngiti. Kung may iba lang sanang paraan, hindi ko itataya ang kaligayahan ko, Steven. Nagtanong si Mama bakit hindi ko na pumupunta sa bahay. Anong sabi mo? Sinabi ko ang totoo. Nalungkot siya. Ginupo naman si Erica nang hindi mawaring lungkot. Napamahal na siya sa mama ni Steven. Sa tuwing may pagkakataon noon ay madalas niyang binibisita ang ginang na may sakit sa atay. Binibilhan niya ito ng gamot at masusustansyang pagkain. Sana ay mapatawad ako ng mama mo sa desisyon ko, Steven. Naniniwala sa akin si Mama na maibabalik kita sa piling ko, Erica. Kaya alam ko na maghihintay siya sa pagbabalik mo. Paano kung hindi na ako makabalik at matuloy ang kasal ko kay Marco? Please huwag kang umasa, Steven. Lalo ka lang masasaktan. Ngumisi ang binata. Hinawakan nito ang kamay niya na nakasampa sa kanang balikat nito. Basta sinabi kong babawiin kita, Erica. Itaga mo yan sa bato. Nabuhayan si Erica ng loob dahil sa nakakahawang determinasyon ni Steven. Ito ang taong puno ng pagkapositibo ang puso. Kaya naniniwala siya sa kakayahan nito. Kung paano nito gagawin ang mga pangako nito, yun ang dapat niyang abangan at paniwalaan na posibleng matupad. Oo na, kakapit na ako sa mga sinabi mo. Alam ko naman na may isang salita ka. Anya. Walang imposible sa pag-ibig, Erica. Ngumiti ito na tila nagtagumpay na sa laban nila. Pagdating nila ng bahay ay umalis din si Steven lula ng motorsiklo nito. Nadatna ng dalaga ang kanyang mga magulang na naghihintay sa dining room. Hinatid lang niya sa kwarto ang kanyang gamit at sinamahan ng mag-asawa. You're late, Iha. Marami bang trabaho sa office? Tanong ng kanyang ama. Humalik siya sa pisngi ng ama, ganoon din sa kanyang ina. Pagkuwan ay lumuklok siya sa Cecilia katapat ng kanyang mga magulang. Medyo po, sobrang traffic din kasi kaya natagalan kami sa biyahe. Kamusta naman ang bagong driver mo, anak? Tanong ng kanyang ina. Okay naman po, maayos siyang mag-drive at masunurin. Pero sabi ng daddy mo ay temporary driver at bodyguard mo lang si Steven. Manghang napatitig siya sa kanyang ina. Paano pong temporary, Dad? Usig niya sa ama. Kaya ako lang naman na-hire si Steven para bantayan ka habang hindi pa kayo kasal ni Marco. 3 buwan lang ang kontratang pinirmahan ko sa agency ni Steven. Sabi naman ni Samuel. Alam ba ni Steven na 3 buwan lang ang trabaho niya sa akin? Oo naman. Na-inform na siya ng agency nila. Licensed security guard si Steven, kaya alam niya ang rules ng agency nila. Pagkatapos naman ng duty niya rito, mabibigyan siya ng ibang kliyente. Hindi siya mawawala ng trabaho. Napabugan ng hangin si Erica. Hindi rin naman niya magawang kontrahin ang kanyang ama. Isang linggong lumipas. Patuloy na kumukuha ng impormasyon si Erica hinggil sa kumpanya ni Marco. Sinusunod niya lahat ng payo ni Steven. Martes ng tanghali ay hindi umalis ng opisina ang dalaga. Pinapasok niya roon si Steven. Binilhan kita ng lunch, Han. Sabi ng binata. Nagulat siya. Balak pa lang niya itong utusan na ibili siya ng pagkain sa labas. Uutusan pa lang sana kita eh. Anya. Alam kong kailangan mo, Erica. Kahit hindi mo ako utusan, kikilos ako. Napangiti siya. Kaya gusto kita eh. Inilapag ni Steven ang nabiling pagkain sa kanyang lamesa. Alam nito ang paborito niyang pagkain. Kain ka na rin, sabay na tayo. Mamaya na pagkatapos mo. Baka mapasukan tayo ng sekretarya mo eh. Okay lang, samahan mo na ako. Marami itong pagkain na nabili mo. Tumitig lang sa kanyang binata. Iba na ang sitwasyon natin ngayon, Erica. Hindi na kita pwedeng sabayan kumain. Wala namang makakakita eh. Kahit na, mahirap nang mahuli tayo. Baka ma-audit ang plano natin at masisante agad ako ng daddy mo. Sige na, titirahan na lang pala kita ng pagkain. Maya-maya ay may kumatok sa pinto. Si Steven na ang nagbukas. Nasira ang mood ni Erica nang makita si Marco. May dala itong pack lunch. Sinuyod pa nito ng tingin si Steven.
Bakit narito ka sa loob? Inis agad na tanong nito kay Steven. Hinatid ko lang po ang pagkain binabili ni Ma'am Erica. Tugon naman ni Steven. Humarap naman si Marco kay Erica. Nakakunot ang noo. Bakit nagpabili ko pa ng food, Erica? Hindi mo ba natanggap ang mensahe ko? Sorry, busy ako kanina. Late ko na nabasa ang message mo at nagpabili na ako ng pagkain. Alibay ng dalaga. Sinadya talaga niyang huwag pansinin ang mensahe ni Marco. Mas masarap tong dala kong pagkain, Erica. Pinalabas pa ni Marco si Steven. Saka ito lumapit sa dalaga. Hindi nagpatinig si Erica at patuloy na kumakain. Hindi niya pinansin ang pagkain dala ni Marco. Hindi ko na makakain yan, Marco. Come on, you can try this food. Binigyan pa rin siya nito ng ulam na nakalagay sa transparent Tupperware. Konti lang, busog na ako eh. Sinabayan na siya nitong kumain. Nagtabi pa rin ng pagkain si Erica para kay Steven. Kumuha rin siya ng kanin at ulam sa dala ni Marco. Patago niya itong inilagay sa isang Tupperware na may division. Hinintay niyang pumasok sa banyo si Marco bago lumabas dala ang pagkain ni Steven. Nakatayo lang sa labas ng pintuan ng binata. Steven, halika. Pabulong niyang tawag sa binata. Lumapit naman ito sa kanya at pumasok, pero hanggang buka na lang ng pinto. Ibinigay niya sa lihim na nobyo ang pagkain. Doon ka na sa cafeteria kumain. Dinagdagan kong ulam at kanin mo mula sa pagkain dala ni Marco. Anya. Hala, baka may lason to ah. Biro ni Steven. Wala, kinain namin ng iba niyan. Sige na, kumain ka na. Lumapit pa sa kanya si Steven at palingalinga sa paligid. Maya-maya ay ninakawan siya nito ng halik sa mga labi. Thank you, honey. Balik agad ako mamaya. Hindi ako mapapalagay na kasama mo ang kupal ni Marco na yan. Anito. Kumindat pa ito bago tuluyang lumisan. Isinara naman kaagad ni Marco ang pinto at pangiting-ngiting bumalik sa kanyang lamesa. Saktong lumabas ng banyo si Marco. Tapos ka na bang kumain? Tanong ng binata. Oo, masarap nga ang ulam na dala mo at naparami lalo ang kain ko. Turan niya. I told you. Next time, huwag ka na magpabili ng lunch sa bodyguard mo. Baka mamaya kung saan lang niya binili ang pagkain mo at hindi siguradong malinis. Pasimple niyang inirapan si Marco. Hindi naman siguro. Sa restaurant naman bumibili ng pagkain si Steven. Lumuklok sa couch si Marco sa gawin ng bintana. Bakit ba nagtitiwala ka kagad sa bago mong bodyguard, Erica? Sure ba kayo na matinong tao yun? Lalo siyang nairita kay Marco. Unti-unting lumalabas ang ugali nito, kaya lalong hindi niya ito nagugustuhan. You don't have the right to judge a person, Marco. Dad hired Steven from a trusted security and investigation agency. May kontrata silang pinirmahan at lisensyado si Steven. Depensa niya. Naniniguro lang ako na ligtas ka kay Steven, Erica. Mahirap na, baka magkagusto siya sa'yo. Napailing siya. You're just paranoid. May tiwala ako kay Daddy sa pagpili ng taong binibigay ng trabaho. Fine. I will ask your dad about Steven's profile. Medyo pamilyar din kasi siya sa akin. Natigilan si Erica. Marami na rin kumpanya kung saan nadistino si Steven bilang security guard. Minsan sa bangko, sa mga hotel. Baka nga nakita na ito noon ni Marco. Malamang pamilyar ka kay Steven kasi security guard siya. Kung saan saang establishment siya na-assign ng agency nila. Sabi niya. Bumakas ang iritasyon sa mukha ni Marco. Tumayo na ito at lumipat sa lamesang katabi niya. Naghalungkat na ito ng papeles. We will start the discussion about the company operation, Erica. Wala ka pa masyadong alam sa kalakaran ng kumpanya ninyo. Ani Marco. Kusa na akong nag-aaral, Marco. Hindi mo na ako kailangang turuan. Mas magiging interesado ako kung ikaw ang mag-share sa akin ng detalye tungkol sa kumpanya niyo. Humarap sa kanya si Marco at tumitig na may pagtataka. Maya-maya ay humisi ito. At bigla ka atang naging interesado sa company namin. Of course. I will be your future wife. Dapat alam ko rin ang history ng kumpanya ninyo. Umarte siya na tanggap na ang kapalaran para malayang magawa ang plano nila ni Steven. Okay, pabor sa akin yan. Hindi naman kita pagdadamutan ng detalye. Makikinig ako, Marco. Go ahead. Nagsimula namang magkwento si Marco tungkol sa history ng Lexus Food Corporation. Nakabukas naman ang audio recorder sa cellphone ni Erica
para wala siyang mamiss na detalye. 3:00 ng hapon umalis si Marco. May meeting pa umano ito. May pagkakataon na si Erica na papasukin sa opisina si Steven. Ano na pag-usapan niyo ni Marco? Usisa ng binata. Nai-record ko ang conversation namin. Ipapasa ko sa'yo. Anya. Hiniram niya ang cellphone ni Steven at ipinasa rito ang na-record niyang audio. May nabanggit ba si Marco tungkol sa dating owner ng LFC? Tinanong ko siya kung kailan na ilipat ang rights ng company sa daddy niya. Sabi niya, last year nang namatay ang may-ari. Pero hindi sigurado si Marco kung paano ang prosesong nangyari. Ang daddy lang daw niyang nakakaalam ng buong pangyayari. Parang may mali. Tumitig si Erica kay Steven na napapaisip. Curious din siya kung bakit interesado si Steven na malaman na ang void history ng kumpanya ni na Marco. Bakit ba gusto mong malaman ang nangyari sa LFC, Steven? Lumukulok sa couch ang binata. Gusto kasi kitang tulungan, kaya ako to ginagawa, Erica. Huwag mo sana akong pag-isipan ng masama. Hindi naman. Curious lang ako. Aware naman ako na marami kang alam sa business industry kahit na malayo sa trabaho mo. Pero paano ako matutulungan na pagtuklas mo sa sikreto ng LFC? Mga nga di ba kumpanya ninyo, once natuklasan na may anomalyang nangyayari sa LFC, Erica. Baka sa halip na matulungan kayo na makabayad ng utang, baka madawit pa kayo sa problema nila. Lalo na kayong hindi nakaahon sa utang niyan. Ginupo naman si Erica ng kaba. Anong gagawin ko, Steven? Wala na kaming choice. Ang pamilya ni Marco lang ang makakapitan ni Daddy para makabayad kami ng utang. 3 bilyon yun, Steven. Saan kami naman ng Diyos namin yun kukunin? Kailangan nyo ng ibang option, Erica. Bigyan mo rin ako ng detalye tungkol sa kumpanya ninyo. Aaralin kong sitwasyon. Baka makaisip ako ng paraan kung paano kayo makaipon ng 3 bilyon. Sige, aalamin ko ang ibang detalye sa kumpanya. Ang alam ko kasi nakasangla na ang titulo ng family house namin. Huwag kang ma-stress, Erica. Kailangan mong maging positibo. Malapad nang ngumiti si Steven. Tumayo siya at lumapit sa binata. Tinabihan niya ito at humimlay sa matipon ng dibdib nito. Namiss niya ang patagong banding nila noon, na madalas ay nauuwi sa harutan. Miss na kita bilang boyfriend ko, Steven. Ako rin, Erica. Nung nakipaghiwalay ka, halos wala akong tulog ng ilang gabi. Alam ko kasi na hindi mo gusto ang nangyari. Kaya gagawin ko lahat makalaya ka lang sa problema ng pamilya mo. Salamat at naintindihan mo ko. Inakbayan siya nito at hinagkan sa noo. Maya-maya ay may kumatok sa pinto. Mabilis tumayo ang dalaga at bumalik sa kanyang lamesa. Si Steven ang nagbukas ng pinto. Kumabog ang dibdib ng dalaga nang makita ang kanyang ama. Bakit naglalak ka ng pinto, Erica? Iritableng tanong ng Ginoo. Ay, nalak po ba? Pinapasok ko po si Steven at pinaayos sa kanyang aircon. Biglang nag-off kanina. Palusot niya. Sinuyod naman ang tingin ng Ginoo si Steven na tuwid ang tayo sa gilid ng pintuan. Naayos naman ba ang aircon? Anito. Opo, may napindot lang pala ako kaya biglang tumigil. Bueno, maganda ka na anak. May dadaluhan tayong party mamaya. Kasama po ba si Steven? Oo, siya ang driver natin dahil hindi pwedeng mag-overtime ang driver ko. Napangiti si Erica. Inutusan naman ng kanyang ama si Steven na pakargahan ng gasolina ang kotse ng Ginoo. Umuwi na kasi ang driver nito. Uuwi muna ako at magbibihis mamaya, Dad. Sabi ni Erica. No problem. Susunduin din natin ang mami mo sa bahay. Tatapusin ko na agad ang paperwork ko. Excited niyang wika. Pagsapit ng gabi ay kasabay rin ni Erica na umuwi ang daddy niya. Naligo pa siya at nagbihis ng pulang dress. Terno sa kanyang 3 inches sandals at shoulder bag. Nauna na siya sa labas ng bahay at hinintay ang kanyang mga magulang. Naroon na si Steven sa kotse at nakapagbihis din ng puting suit. Hoy, Pogi! Tawag niya sa binata. Lumingon naman sa kanya si Steven. Binuksan nito ang pinto sa backseat ng sasakyan. Ang ganda mo. Nakangiting puri nito sa nobya. Lumapit naman siya dito. Mukha ka namang prinsipe sa suot mo. Saan mo kinuha ang damit na yan? Binigay ito ng daddy mo. Ayaw kasi niya sa suot ko kanina. Talaga? Maraming ang lumang suit si daddy at mukhang nagustuhan ka na niya. Natuwa lang siya sa akin kasi inayos ko ang kotse niya kanina.
Namangha si Erica. Aware naman siya na marunong mag-ayos ng kotse si Steven dahil nag-aral ito ng automotive ng ilang buwan. Ang isa pang inaral nito ay electrical. Puro vocational courses. Maraming skills si Steven, pero sa pagiging security guard ito mas tumagal. Ang galing, kahit nasan ka magagamit mo ang skills mo. Puno ng paghangang wika niya. Siyempre, ang skills ko ang bumubuhay sa akin. May nakatingin na katulong sa kanila, kaya lumulan sa backseat ng kotse si Erica. Sumakay rin si Steven at umupo sa tapat ng manibela. Espiya ata ni Marco ang kawaksin yung si Mardin, Erica. Ani Steven nang nasa loob na sila ng kotse. Paano mo naman nasabi? Palagi niya akong minamanmanan. Nahuli ko rin siyang kausap ni Marco ng isang araw. Binayaran ata siya para obserbahan ako. Ang walang iyang yun. Hayaan mo sila. Doblehin natin ang pag-iingat, Erica. Malakas ang insecurity sa akin ni Marco. Baka gagawa ng issue yun para mapaalis ako sa trabaho. Inalipin naman si Erica ng kaba. Mag-ingat ka rin. Kahit anong gawin ni Marco, hindi ko siya magugustuhan. Di hamak na mas gwapo ka ng 10 paligo, no? Tumawa si Steven. Gwapo naman si Marco, ah. Gwapong sobrang yabang kamo. Pansin ko rin yan. Hindi rin ganun katalino si Marco. Nakadepende lang siya sa ideya ng tatay niya. Manghang tumitig siya kay Steven. Paano mo naman nalaman? Naobserbahan ko lang kung paano siya makipag-usap sa ibang tao, lalo na sa matatalinong tao. Kung sumagot siya, reckless. Hindi muna nag-iisip bago magkomento. Kaya minsan napagkakamalan siyang lutang at tanga. Hindi napigil ni Erica ang kanyang tawa. Isa rin sa nagustuhan niya kay Steven ay ang pagiging prangka. Pagdating sa diskarte, bilib siya sa binata. Nagagamit nito ang skills upang mapabuti ang buhay nito. Mapagmahal pa at marespeto ito sa ina. Kapag ganoon ang isang lalaki sa magulang, siguradong magiging mabuti itong asawa at ama. Namiss ko ang outing natin. Pag-iiba ni Erica sa usapan. Ako rin, lalo na sa Boracay. Kahit simple lang si Steven, nagagawa nitong kumita ng malaki sa mga sideline nito. Makaipon ng pera at nagbibigay nito ang kailangan ng ina. Lahat ng date nila at patagong outing ay gastos nito, kaya hindi nararamdaman ni Erica na magkaiba sila ng estado sa buhay. At wala naman siyang pakialam kahit pa hindi sila parehong mayaman. Ang mahalaga ay nagmamahalan sila at responsableng tao si Steven. Hindi ko hahayaang masayang ang effort ko, Steven. Sisikapin kong makahanap ng makukuhanan ng pera para mabayaran ang utang namin. Masaya ako at hindi ka nawawalan ng pag-asa, Erica. Ayoko ring masayang ang pinagsamahan natin. Hinawakan niya ang nobyo sa kanang balikat. Ginagap din ito ang kanyang kamay at hinalikan. Salamat at hindi ka bumitiw, Steven. Ngayon pa ba ako bibitaw? Parte ka na ng buhay ko, Erica. Kung wala ka, hindi ko alam kung magiging masaya pa ako. Ako rin. You're my happiness, Steven. Nang dumating ang kanyang mga magulang, ay lumayo ang dalaga kay Steven at maayos na umupo. Katabi niya ang kanyang ina. Ang daddy naman niya ang umupo sa tabi ni Steven. Pagdating sa venue ng party sa isang hotel, ay bumukod si Erica sa kanyang mga magulang. Nakabuntot sa kanya si Steven at nagmamasid sa paligid. Sandali lang, Erica. May nakita akong kakilala. Paalam ni Steven. Sige, huwag kang magtagal. Nilapitan ni Steven si Attorney Alveda. Kilala itong abogado ng dating may-ari ng Lexus Food Corporation. Seryosong kinausap ng binata ang abogado. Tila matagal na nitong kilala. Makalipas ang ilang sandali ay binalikan din siya ni Steven. Kilala mo si Attorney Alveda? Tanong niya sa binata. Yes, abogado rin siya ng boss namin sa agency. Ani Steven. Nakatayo lang sa likuran niya si Steven habang siya naman ay nakaupo sa tapat ng round table at sumisimsim ng red wine. Sabi ni Daddy, dating abogado ng Lexus Food Corporation si Attorney Alveda. Yan din ang alam ko. Natitiyak ko na marami siyang alam tungkol sa company at history ng LFC. Malamang, pero nakausap ko na si attorney noon. Sabi niya umalis siya sa LFC nung namatay ang dating may-ari. Siguro hindi na niya gusto ang palakan ng daddy ni Marco. May chance ako na makausap ulit si Attorney Alveda. Pupunta ako sa office niya sa Friday at day off ko. Ha? Bakit mo siya pupuntahan?
Sinipat niya si Steven. May aalamin ako sa kanya. Kinakabahan si Erica sa plano ni Steven. Mag-ingat ka lang, Steven. Baka makahalata ang daddy ni Marco na may nag-iimbestiga sa kumpanya nila. Wala silang malalaman. Naudlot ang usapan nila nang dumating ang mommy ni Erica. May dala na itong plato na puno ng pagkain. Mag-share na tayo sa food, anak. Marami pang kausap ang daddy mo. Anang ginang. Sige po, mommy. Steven, kumuha ka na rin ng pagkain mo ron sa buffet. Utos ng ginang sa binata. Nakakahiya po, baka hindi ako kasama sa budget. Amused na wika ni Steven. Anong hindi? Kasama ka namin sa invitation kaya pwede kang kumain. Sige na, kumuha ka na ng food mo at medyo matagal pa bago tayo makauwi. Sige po, salamat ma'am. Tumalima naman si Steven at nagtungo sa lamesa ng mga pagkain. Makalipas ang mahigit 2 oras ay nagpasya rin ang daddy ni Erica na umuwi na. Nawalan na ng pagkakataon ang dalaga na makausap si Steven dahil umuwi na ito pagkahatid sa kanila sa mansyon. 2 linggo pa ang lumipas. Nababahala na si Erica dahil wala pa rin siyang maisip na solusyon upang mapigil ang pagpapakasal niya kay Marco. Umaga ng Lunes ay dumalo siya sa pagpupulong kasama ang daddy ni Marco. Naroon din si Steven, nakabuntot sa kanya. Bakit isinama mo pa ang bodyguard mo, Erica? Iritableng tanong ni Marco. Nilapitan pa nito si Steven at hinarang sa pintuan ng conference room. Trabaho niya ang samahan ako saan man ako magpunta. Tugon naman ng dalaga. Alam ko, pero may limitasyon dapat. Masama bang isama ko siya sa oras ng trabaho? Lalong nainis si Marco. Ito na ang nagpasya at muling sinita si Steven. Hindi ka pwede pumasok sa conference room. Huwag ka rin sunod ng sunod sa fiancé ko. Pasensya na, boss. Bodyguard po ako ni Ma'am Erica. Natural po, isusundan ko siya. Pabalang natura naman ni Steven. Huwag ka nang sumagot. Narito ka sa teritoryo ko, kaya sundin mo ako. Hindi nakatiis si Erica at sinaway si Marco. Kung ganyan ka na magtrato sa empleyado ko, kahit hindi pa tayo kasal, I'm sure mas malala ka pa once kasal na tayo, Marco. Anya. Nanisik ang mga mata ni Marco nang humarap sa dalaga. Naniniguro lang ako na walang sisira sa nalalapit nating kasal, Erica. Alalahanin mo, sa kasal natin nakasalalay ang kumpanya nyo. Hindi nagpasindak si Erica. Naintindihan ko, Marco. Pero ibang usapan na kung tratuhin mo akong alipin na susunod sa lahat ng gusto mo. Nilapitan niya si Steven. Doon ka na lang muna sa labas maghintay, Steven. Anya rito. Yes, ma'am. Lumabas naman si Steven. Hindi na pinansin ni Erica si Marco at naghanap na ng pwesto sa lamesa. Tumabi siya sa sekretarya ng daddy ni Marco. Nagbukas siya ng audio recorder sa kanyang cellphone. Halos 2 oras din ang itinagal ng meeting. Nagpaalam kaagad ang dalaga sa daddy ni Marco. Hindi naman sumama sa kanya si Marco dahil busy to. Namumuro na sa akin ng Marco na yan. Gigil na wika ni Steven. Lulan na sila ng kotse at pabalik na sa kanilang kumpanya. Hindi ko na rin gusto ang nangyayari, Steven. Lumabas na ang totoong ugali ni Marco. Hindi ko kaya makisama sa kanya. Ani Erica. Ayoko rin tumagal pa to, Erica. Once natuloy ang kasal mo kay Marco, lalong maghihigpit ang lalaking yun sa'yo. Baka masaktan ka pa niya. Anong gagawin ko, Steven? Hindi alam ng parents ko ang tunay na ugali ni Marco. Minsan ko na siyang nakitang pinagmumura ang empleyado niya. Wala rin namang alam ang parents mo na ilalagay ka nila sa panganib. Ginupo na si Erica ng stress. Naisip na naman niya ang kanyang pangahas na plano. Steven, ano kaya kung itakas mo na lang ako? Magpakalayo-layo tayo. Isama natin ang mama mo. Anya. Nasipat siya ni Steven. Hindi yan tama, Erica. Paano ang parents mo? Matitiis mo ba sila? Binawi naman niya ang sinabi nang maisip ang kanyang pamilya. Pero ayokong makasal kay Marco. Mangiyak-ngiyak niyang sabi. Hindi kayo kakasal kay Marco. Konting tiis na lang, Erica. May paninindigan si Steven at yun ang pinanghahawakan niya. Wala talaga siyang ideya sa plano nito. Pero gaya nga ng sinabi niya noon pa man, kailangan niyang magtiwala sa kasintahan. Umaasa ako sa iyo, Steven. Lakasan mo lang ang loob mo, Erica. Pero ano man ang mangyari, huwag kang matakot. May plano ako at titiyakin ko na magtatagumpay tayo.
Maaaring lalo kang ma-pressure, pero magiging maayos din ang lahat. Salamat at hindi mo ako iniwan. Humawak siya sa balikat nito. Ginawaran naman ito ng halik ang kanyang kamay at ngumiti. Maniwala ka sa kapangyarihan ng pag-ibig, honey. Walang imposible sa akin. Ngumisi pa si Steven. Napangiti na rin siya. Nilubos na niya ang pagkakataong kasama si Steven. Huwag muna tayong bumalik sa opisina. Dalhin mo ko sa Tagaytay, Steven. Anya. Ano? Baka hanapin ka ng daddy mo. Hindi. Nasa Antipolo ang parents ko. Binisita nila ang property nila, Mami. Maghahati na kasi mga kapatid ni Mami sa lupa. Baka ibenta ni Mami ang parte niya para matubos ang titulo ng family house namin. Kahit paano, kabawasan din yun sa problema namin. Sige, pupunta tayong Tagaytay. Ani Steven. Nag-iba na sila ng daan. Napawi ang agam-agam ni Erica nang makarating sila ni Steven sa Tagaytay. Hindi sila pumasok sa resort para makaiwas sa mga taong posibleng makilala ni Erica. Sa public na nagpunta pero walang masyadong tao. Bumili lang sila ng pagkain at nag-picnic. Dati nilang gawain yun. Hindi naman masyadong mainit kaya naligo sila na underwear lang ang suot. Namiss ko tong lugar na to, ani Erica. Nakahiga na sila ni Steve habang magkahawak ang mga kamay. Last year pa ata tayo nagpunta rito ng birthday ni Mama. Oo nga, ang saya natin nun kahit umulan. Sa susunod, bibili ako ng rest house rito para may bakasyonan tayo. Tumitig si Erica kay Steven. Alam ko na matutupad lahat ng pangarap mo, Steven. Ikaw pa, ang dami mo kayang skills. Madiskarte ka sa buhay kaya no doubt na mangyayari ang sinabi mo. Lumingon din ang binata sa kanya at banayad na tinisil ang kanyang kamay. Siyempre, kasama kita sa pagtupad ng mga pangarap ko, Erica. Ikaw at ako lang, at walang ibang ahad sa pagmamahalan natin. Malapad siyang umiti at kumilos. Dumapa siya sa ibabaw ni Steven. I love you. Ikaw lang ang mamahalin ko, Steven. Masuyong pahayag niya. Niyapos naman siya ng nobyo. Naniniwala ako, Erica. Para sa'yo, babaguhin ko ang kapalaran ko kasama ka. Hindi ako titigil na mahalin ka. I love you too, Erica. Yumuko si Erica at inunahan ng paghalik sa mga labi ng binata. Mabilis naman itong tumugon at hinigpitan ng yakap sa kanya. Maya-maya ay biglang pumatak ang pinong ulan. Tumayo si Steven habang buhat ang nobya. Mahal talaga tayo ng langit. Sigaw nito. Oo nga, palagi na lang umuulan sa tuwing naliligo tayo rito. Tumakbo si Steven. Lumipat si Erica sa likuran nito habang ito'y lumalangoy. Walang pagsidla ng kanyang galak ng mga sandaling yun. Atin ang mundo, Erica. Sigaw ni Steven habang buhat siyang muli. Yes, walang makakapigil sa atin. Sigaw rin niya. Sabay rin silang tumawa at muling naghinang ang kanilang mga labi. Para silang mga ibon na malayang-malayang lumilipad kahit sa nila gustuhin. Gabi na nakauwi ng bahay si Erica at kararating lang din ng kanyang mga magulang. Mabuti na lang nakaalis na si Steven at hindi nakausap ng daddy niya. Siya ang inusig ng Ginoo kung bakit umano wala siya sa opisina ng hapon. Tumawag umano ito sa sekretarya. Nakipagkita kasi ako sa investors natin, Dad. Pagkatapos ng meeting ko sa Lexus, nakatanggap ako ng tawag mula kay Mr. Herrera. Pagsisinungaling niya. Mabuti kung ganun. Pero wag mo palagi pinag-overtime si Steven. Baka magreklamo siya sa agency kasi wala sa usapan namin na haabot siya ng alas 9 ng gabi sa duty. Ayos lang po. Gusto pa nga ni Steven mag-overtime kasi lumalaki raw ang sahod niya. Kung sa bagay, ang sipag ng binatang yun. Opo, sobrang maingat din sa pagdadrive si Steven. Kapag tapos na siya sa kontrata sa atin, ire-recommend ako si Steven sa mga kumpadre ko mga ngailangan ng driver. Maganda nga po ang idea na yan, Dad. Inakbayan siya ng kanyang ama at sabay na silang pumasok ng bahay. Kumain na sila ni Steven sa restaurant kaya dumiretso siya ng kwarto. Kinabukasan naman ay late na dumating si Steven. Hinintay pa rin ito ni Erica. Nag-aalala siya sa binata dahil halatang balisa ito. Anong problema? Tanong niya nang makalapit dito sa parking lot. Hinawakan naman siya ni Steven sa kanang kamay at kumubli sa gilid ng kotse. Naisugod sa ospital si Mama. Inatake siya ng hika kagabi. Wika nito.
Sinalakay naman si Erica ng nerbiyos. Sinong kasama niya sa ospital? Dapat hindi ka na lang muna pumasok. Naroon naman si Tita Sheila. Siya yung kapatid ni Mama na panganay. Okay na ba ang mama mo? Sana hindi mo talaga siya iniwan. Bumubuti na rin ang pakiramdam niya. Pero maaga akong uuwi mamaya. Sige, walang problema. Wala naman akong appointment eh. Kahit nga mag-half day ka na lang. Nagtataka si Erica kung bakit biglang bumitiw sa kamay niya si Steven. Napalingon siya sa hardin nang mapansin din si Marlene, na isa sa kawaksi nila. Nagwawalis pala ito roon, pero halatang nagmamasid sa kanila at may hawak na cellphone. Lumulan na lamang siya sa backseat ng kotse. Pumasok na rin si Steven at pinaandar ang makina ng sasakyan. Tumuloy na sila sa opisina. Masama talaga ang kutob ko kay Marlene Han. Ani Steven. Ako rin. Sana wala siyang gawing masama. Kabadong saan niya. Ipagdasal mo yan, Erica. Kinakabahan ako, Steven. Humawak siya sa kanang balikat nito. Hinaplos naman ito ang kanyang kamay. Relax lang. Matatapos din ang paghihirap natin, honey. Pangako ko yan. Umupo na lamang siya ng maayos. Pagdating sa kumpanya ay naabutan pa ni Erica sa lobby ang daddy niya. Nauna itong umalis ng bahay dahil may gagawin ito kasama si Marco. Good morning, Dad. Bati niya sa ama. Humalik siya sa pisngi nito. Mabuti, maaga ka anak. Marami akong ipapasang papeles sa'yo. Anang Ginoo. Sige, Dad. Ipahatid mo lang mamaya sa opisina ko. Dumating na rin si Marco. Hindi maganda ang mood nito at nakasimangot. Lalo nang mapansin si Steven na nakasunod sa dalaga. Papasok na ako sa opisina ko, Dad. See you later. Paalam niya sa ama. Tumango lang ang Ginoo dahil may nilapitang staff. Sumabay naman sa kanila si Marco sa elevator. Tahimik pero hindi maipinta ang mukha nito. Pagdating sa kanyang opisina ay saka lang siya nito kinausap. Saan ka nagpunta kahapon, Erica? Wala ka rito. Nagpunta ako. At hindi alam ng sekretarya mo kung saan ka nagpunta. Usisa nito. May kinausap akong investors at inimbita ako mag-lunch. May binisita rin kaming warehouse. Palusot niya. Talaga? Tila hindi ito naniniwala. Wala akong panahon para gumala, Marco. Nangangadib ang negosyo namin. Tinalikuran niya si Marco at sana iupo sa harap ng lamesa. Ngunit hinapit siya nito sa kanang braso. Aray! Angal niya nang masaktan sa higpit ng pagkakahawak ni Marco sa kanyang braso. Tamang-tama naman ang pasok ni Steven, dala ang kanyang handbag. Mabilis nitong nilapitan si Marco at hinawakan sa palapulsuhan. Sa pilitan nitong inalis ang kamay ni Marco sa braso ng dalaga. Hindi mo pa asawa si Erica, sinasaktan mo na. Walang galang lang, boss. May gigil na sabi ni Steven. Nabaling naman ang atensyon ni Marco kay Steven. Nanlinisik ang mga mata. Huwag kang makialam, bodyguard. Trabaho kong protektahan ng boss ko at hindi kita sasantuhin kahit fiancé ka pa niya. Nataranta na si Erica at namagitan sa dalawang lalaki. Tama na, awat niya. Kung wala kang gagawing matino, Marco, mabuti pang umalis ka na lang. Umatras naman si Marco pero nanggagalaiti pa rin. Hindi mo maitatago sa akin ng katotohanan na may lihim kang relasyon sa lalaking yan, Erica. Asik nito. Napaparanoid ka lang, Marco. Depensa niya. Hindi nagsisinungaling ang ebidensya, Erica. Alam kong lihim kang lumalandi sa bodyguard mo. Uminit ang bumbunan niya dahil sa sinabi ni Marco. Sa inis niya, sinampal niya ito sa pisngi at itinulak sa dibdib. Umalis ka na kung wala kang sasabihing matino. Singhal niya. You can't do this to me, Erica. Malalaman din ng daddy mo ang kalokohan mo. Nanggagalaiting saad ni Marco. Tumigil siya sa pagtulak kay Marco nang maisip ang problema ng kanyang pamilya. Sorry, nabigla lang ako. Mahinahong sabi ng dalaga. It's too late, Erica. Bigla na lamang lumabas ng opisina si Marco. Tumahip na sa kaba ang dibdib ni Erica nang maisip na baka magsumbong si Marco sa daddy niya. Ngunit kaagad din siyang kumalma nang ikulong siya ni Steven sa yakap nito. Huwag kang matakot, Erica. Ano man ang mangyari, mananalo pa rin tayo sa huli. Tandaan mo yan. Anito. Salamat, pero wala akong tiwala kay Marco. Nababahalang wika niya. Kalma lang, akong bahala. Humigpit ang yakap niya sa binata.
Ngunit bigla namang bumukas ang pinto. Mabilis siyang humiwalay kay Steven nang makita ang kanyang ama na pumasok, kasunod si Marco na bumalik. Nagsumbong ata ito sa kanyang ama. Anong ibig sabihin nito, Erica? Gilalas na tanong ng kanyang ama. Hindi siya nakakibo dahil sa pagkawindang. Si Steven ang lumapit sa kanyang ama at nagpaliwanag. Natakot lang po si Ma'am Erica dahil sa marahas na kilos ni Sir Marco at gusto siyang saktan. Ani Steven, ngunit hindi naniwala si Samuel. Sa halip ay nasuntok pa nito sa pisngi si Steven. Daddy! Sigaw ni Erica. Hindi siya nakatiis at nilapitan si Steven na napaupo sa sahig. Umapila naman si Marco. Huwag na kayo magpalusot. May ebidensya ako na may patago kayong relasyon. Anito, may pinakita itong video mula sa cellphone. May kumuha ng video sa kanila ni Steven nang mag-usap sa garahe ng bahay sa umagang yun. Naisip ni Erica na si Marlene ang maaaring nakapag-post ng video habang nag-uusap sila ni Steven. You're fired, Steven! Singhan ni Samuel sa binata. Daddy, please, huwag kayong maniwala kay Marco. Gusto lang akong protektahan ni Steven dahil gusto akong saktan ni Marco. Depensa niya. Tama na, Erica. Asik ng kanyang ama. Lalaban pa sana siya, ngunit pinigil siya ni Steven. Ayos lang, Erica. Aalis ako. Anito, humarap pa ito sa kanya at ngumiti. Pero babalik ako para palayain ka. Pabulong nitong sabi. Hindi na nakakibo si Erica at naunahan ng mabigat na emosyon. Napaluha na lamang siya habang tinatanong si Steven na paalis. Napadasal na lamang siya sa isip na sana nga mailigtas siya ni Steven kay Marco. Isang ligong hindi kinausap ni Erica ang kanyang ama. Hindi rin siya pumapasok sa opisina. Wala siyang magamit na cellphone dahil kinuha ng daddy niya. Maging ang kanyang laptop ay kinumpis ka rin nito. Nakahiga siya sa kama nang pumasok ang kanyang ina. Anak, intindihin mo naman ang daddy mo, sabi ng ginang. Lumapit ito sa kanya at lumuklok sa gilid ng kama. Humarap siya sa kanyang ina. Lagi na lang siyang iintindihin. Paano naman ako? Wala na ba akong karapatang magreklamo kahit mali ang desisyon ni daddy? Kung may ibang paraan pa, ayoko ring ikasal ka sa lalaking hindi mo mahal. Umupo siya. Mas gugustuhin ko pang maghirap tayo kaysa maikasal ako kay Marco. Ano ba kasi ang problema? Matagal na ba kayong may relasyon ni Steven? Opo, mahal ko po si Steven. Hindi ko siya ipagpapalit kay Marco na bayolente. Makakaya niyo ba talagang ipakasal ako sa lalaking yon na masama ang ugali? Naiintindihan kita. Pero makukulong ang daddy mo kung hindi mo babayaran ng utang. Mawawala pa ang kumpanya. Yun ba ang gusto mong mangyari? Hindi na siya umimik at muling humiga ng kama. Nang dumating ang daddy niya ay lumabas din siya ng kwarto. Nakahanda na ang hapunan. Minamadali na ng daddy niya ang kasal ni Erica kay Marco, pero tumutol ang dalaga. Magpapakasal ako kay Marco, pero huwag kayong magsisisi ano man ang mangyari sa akin, Dad. Anya, napatda ang Ginoo. Erica, alam ko makasarili ang desisyon ko, pero kailangan kong gawin to para maisalba ang ari-arian natin, anak. Hindi ko kailangan ng kayamanan. Ang gusto ko ay tahimik na buhay at malaya akong mahalin ng lalaking gusto ko. Nangihinang lumuklok sa silya ang Ginoo. Nilapitan naman ito ni Emily at hinagod sa likod. Dahil sa sama ng loob ay hindi kumain si Erica at muling nagkulong sa kwarto. Kinabukasan ay tanghali nang nagising si Erica at kumain. Umalis ang daddy niya dahil nakipagkita sa pamilya ni Marco. Nagtataka siya kung bakit balisa ang kanyang ina. Pinuntahan siya nito sa kusina. Bakit, Mommy? Takang tanong niya. May problema, anak. Anong problema? Tumawag ang daddy mo at sinabi na dinampot daw ng mga pulis ang daddy ni Marco. Natigilan siya. Ano po bang nangyari? Hindi ko alam. Ang sabi ng daddy mo, baka hindi na matuloy ang deal niya sa daddy ni Marco. Wala ring magawa si Marco at mukhang alam din ang problema ng daddy niya. Hindi malaman ni Erica kung matutuwa siya o kakabahan. Ibig sabihin ay hindi na matutuloy ang kasal niya kay Marco. Pero paano naman ang utang nila? Paano yan, Mommy? Hindi na ba mababayaran ang utang ni Daddy? Balis ang saad niya. Maya-maya ay dumating ang daddy niya. Natataranta, pero galit na galit. Hangal pala ang Orlando na yun. Hindi pala siya ang legal na may-ari ng Lexus Food Corporation. Galit na anang Ginoo.
Natigil sa pagsubo ng pagkain si Erica at pinuntahan sa lobby ang kanyang ama. Hindi na siya nagulat sa sinabi nito dahil may ideya na siya. Tama si Steven. Maaaring hindi ang daddy ni Marco ang legal owner ng Lexus. Ano po ang totoo, Dad? Usisa niya. Napaluklok sa couch ang Ginoo. Hinahapo pero nagawa pang magkwento. Namanipula pala ni Orlando ang record ng LFC. Siya pala may pakana ng aksidente ng totoong may-ari ng LFC noon sa USA. At hindi pala aksidente ang nangyari dahil sadyang pinasabog ang kotse kung saan nakasakay ang matanda. Maya po ang may-ari ng LFC na hindi inako ang responsibilidad sa negosyo. Kumilos na ang apo ng LFC owner at inasikaso ang problema sa kumpanya. Nagpa-imbestiga yung apo kaya nahuli si Orlando. Nawindang si Erica. Hindi nga nagkamali ang hinala ni Steven tungkol sa LFC. Paano na ang deal mo kay Orlando, Samuel? Tanong naman ni Emily sa asawa. Malabo na yung matuloy. Pero nakausap ko ang abogado ng may-ari ng Lexus. Sinabi ko na may deal sa akin si Orlando. Ano naman ang sabi? Kakausapin daw ng abogado ang apo ng owner ng Lexus. Makikipagkita ako sa abogado bukas. Kabado pa rin si Erica. Kinuha niya ang kanyang cellphone sa daddy niya at binigay naman ito. Tinawagan niya si Steven ngunit walang sagot. Kinabukasan naman ng tanghali ay sumama si Erica sa kanyang ama na makipagkita sa abogado ng may-ari ng LFC at nawindang siya sa balita nito. Nakausap ko na po ang apo ng kliyente ko at sabi niya itutuloy daw ang deal ni Orlando sa inyo. Pero walang mababago sa usapan, maliban sa lalaking pakakasalan ng anak niyo, sabi ng abogado. Ano pong ibig niyong sabihin, attorney? Ang apo ng kliyente ko nga ako sa arranged marriage, meaning siya ang magpapakasal sa'yo, iha. Wari pinanawa ng kanyang wisyo si Erica. Tuluyan na siyang nawalan ng pag-asa na makasama pa si Steven. Ikakasal pa rin pala siya sa ibang lalaki. Kakausapin ko po muna ang apo ng kliyente niyo, attorney. Sabi naman ng kanyang ama. Sige, mas mainam kung magkita muna kayo. Wika ng abogado. Nanlulumong lumabas ng opisina ng daddy niya si Erica. Ayaw pa rin sagutin ni Steven ang kanyang tawag kahit sa kanyang mensahe. Sabado ng hapon ang takdang araw na pakikipagkita ng may-ari ng LFC sa pamilya ni Erica. Kahit mabigat ang kanyang pakiramdam, ay sumama siya sa kanyang mga magulang sa opisina ng kanilang kumpanya. Nauna na sila sa conference room at pinagsuot pa siya ng kanyang ina ng magarang dress. Kumalma ka lang, anak. Huling pagkakataon na natin to para maisalba ang kumpanya. Sabi ng kanyang ina. Hindi kasi siya mapakali sa upuan. Kinakabahan ako, Mommy. Baka naman papayag silang pautangin nilang tayo na walang arranged marriage na kapalit. Mangiyak-ngiyak niyang wika. Hinawakan siya nito sa kanang kamay at banayad na pinisil. Huwag ka mag-alala. Baka sakaling may mabago pa sa deal at payag ang kabilang pandig na walang kasal. Paano kung hindi mabago? Wala tayong magagawa, anak. Pasensya ka na, ha? Napaluha na siya. Habang naghihintay ay ayaw paawat sa kaba ang puso ni Erica, lalo na nang dumating ang may-ari ng LFC kasama ang abogado nito. Nakaupo na sa wheelchair ang owner ng LFC na nagpakilalang si Mr. Rodrigo Alvarez. Alvarez? Manghang bigkas ni Erica. Bakit, anak? Tanong naman ng kanyang ina. Hindi siya mapakali dahil Alvarez din ang apelyido ni Steven na mula sa tatay nitong yumao. Alvarez pala ang apelyido ng may-ari, Mommy? Anya. Oo, hindi ka ba aware? Hindi. Wala naman akong alam sa profile ng dating may-ari ng LFC kasi akala ko talaga ang pamilya ni Marco ang owner. Sikat ang mga Alvarez dahil isa sa mga pinakamayamang angkan sa bansa. Palibhasa wala kang interes sa business. Hindi na siya kumibo nang magsalita si Rodrigo Alvarez. 68 years old na ito at puti na ang buhok. Mataba ito. Hintayin na lang natin ang apo ko, sabi ng Ginoo. Nagkwento pa ito kung ano ang nangyari at kung bakit matagal itong nawala. Akala kasi ng abogado ko ay totoong namatay na ako. Peke lahat ng papeles na pinakita ni Orlando, maging ang death certificate ko at tibingan sa US. Alam ni Orlando na buhay pa ako dahil hindi nila nakita ang bangkay ko. Pero patuloy niya akong pinahanap sa mga tauhan niya sa US upang ipapatay ng tuluyan. Nagpagawa siya ng peking DNA test na magpapatunay na bangkay ko ang kasama sa pagsabog ng kotse.
Paano po kayo nakaligtas sa pagsabog ng kotse? Usisa ni Samuel. Bumiyahe kami ng driver ko noon papunta sa bahay ng kaibigan ko sa Texas. Pero biglang may sumunod sa aming kotse at binaril ang sasakyan namin. Malakas na kalibre ng baril ang ginamit nila at balak talaga kaming pasabugin. Bago sumabog ang kotse, itinulak ako ng bodyguard ko palabas. Saktong sumabog ang kotse ay gumulong ako sa pababang lupa na merong ilog at akala ko yun na ang katapusan ko. Tinulungan ako ng lalaking may anak na doktor. Ngunit wala akong nadala kahit anong gamit, maging wallet, kaya hindi nila nalaman ang identity ko. Bakit po umabot ng taon bago kayo kumilos at mapigil sa Orlando? Ani Samuel. Dahil nagkaroon ako ng pansamantalang amnesia at isang buwan bago nakarecover. Kinupkup ako ng lalaking tumulong sa akin. Hinatid nila ako sa bahay ng kaibigan ko at doon pansamantalang nanirahan. Pauwi na dapat ako ng Pilipinas ngunit nabalitaan ko na naipakalat na ni Orlando na patay na ako. Wala rin akong pera dahil nakuha na lahat ni Orlando ang ari-arian ko. Hindi naman ganun kayaman ang kaibigan ko na kumupkup sa akin. Namanipula na ni Orlando lahat ng papeles ng kumpanya ko. Dahil sa stress, inatake ako sa puso at nagkaroon ng mild stroke. Ilang buwan ako nakaratay sa kama. Mabuti na lang, kumilos na ang apo ko. Nagkita sila ng dati kong abogado at nakipagtulungan. Paano po kayo nakauwi ng Pilipinas, sir? Tanong naman ni Emily. Noong nakarecover ako sa sakit, hinatid ako ng kaibigan ko rito sa Pilipinas. Pero sa bahay ng kamag-anak niya ako tumuloy. Nagsimula na akong kumilos at hinahanap ang dati kong sekretarya. Nagkataong gumagawa na rin ang aksyon ng apo ko at natagpuan siya ng sekretarya ko. Inasikaso namin ng investigasyon laban kay Orlando. Awang-awa naman si Erica sa Ginoo dahil sa pinagdaanan nitong hirap. Hindi niya napigil ang kanyang pagluha. Bigla namang tumahimik nang bumukas ang pinto at pumasok ang hindi inaasahang bisita, na walang iba kundi si Steven. Nakasuot ito ng black suit. Naudlot ang muling pagluha ng dalaga at inakalang isa sa bodyguard ni Rodrigo ang binata. Sorry I'm late. Nakangiting sabi ni Steven. Halika na rito, apo. Magsisimula ng meeting. Paanyaya naman ni Rodrigo kay Steven. Nagimbal ang pagkatao ni Erica at hindi makapaniwala sa narinig. Tinawag ng matanda si Steven na apo. Maging ang kanyang mga magulang ay nawindang. Steven? Siya ang apo niyo, Mr. Alvarez? Manghang tanong ni Samuel sa matanda. Ah, oo. Siya ang nag-iisa kong apo na anak ng yumao kong anak na lalaki. Kaso nung namatay ang daddy niya sa aksidente, nagpasya siya na manirahan kasama ang mama niya. May hinampo rin siya sa akin. Medyo mahabang kwento. Kaya pala pareho kayo ng apelyido. Akala ko'y nagkataon lang. Hindi pa rin makapaniwalang saad ni Samuel. Tumawa pa ang Ginoo. Umupo naman si Steven katabi ng lolo nito. So, let's start the meeting. Tulalang nakatitig lang si Erica kay Steven. Hindi pa rin siya makapaniwala sa natuklasan. It makes sense now kung bakit maraming alam sa business si Steven, lalo na sa history ng Lexus Food Corporation. Ikaw na ang magpaliwanag tungkol sa deal, apo. Ani Rodrigo. Okay, dahil nag-iwan ng deal sa Orlando, hindi naman basta babaliwalain to ng side namin. So I decided to continue the deal, including the arranged marriage. Natigalgal na si Samuel. Hindi na to pinansin ang sinabi ni Steven at biglang tumayo. Lumapit ito sa binata at biglang lumuhod. Pasensya na. Gusto ko munang pag-usapan ng nangyari noon, Steven. Hindi ko alam ang problema sa kumpanya ninyo. Patawarin mo ako kung inalipusta kita at hinusgahan dahil sa relasyon niyo ng anak ko. Nawindang si Erica sa hakbang ng kanyang ama. Inakay naman ni Steven patayo ang Ginoo. Hindi ko po kayo masisisi, Daddy. Wala kayong kasalanan. At tinawag na nitong Daddy si Samuel. Uminit bigla ang mukha ni Erica at nailang sa sinabi ng binata. Hinayaan na niyang mag-usap ang mga to. Huwag kayong mag-alala, hindi ako galit sa inyo. Alam kong napilitan lamang kayo natutulan ng gusto ni Erica dahil sa estado ng inyong kumpanya. At ngayong sa akin ay pinagkatiwala ni Lolo ang LFC, hihingin ko lang ang permiso niyo para pakasalan ko si Erica. Mahal ko po siya at handa akong bayaran lahat ng utang niyo. Ani Steven sa Ginoo. Napatayo na si Samuel at napayakap sa binata. Maraming salamat, Steven. Malaya kang pakasalan ng anak ko. Naniniwala ako na nagmamahalan kayo, kaya ipagkakatiwala ko na siya sa'yo.
Napaluhan naman ang dalaga pero nakangiti. Sinulya pa naman siya ni Steven at napakindat pa. Lumayo rin dito ang daddy niya na napaluhana. Salamat, Steven. Wika rin ng kanyang ina at sandaling niyakap ang binata. Nabaling ang atensyon ni Steven kay Erica. Pero hindi naman magandang pilitin natin si Erica na magpakasal. Unless she will accept my proposal. Anito. Tumitig si Erica kay Steven at napamulagat sa hawak nitong pulang kaheta. Binuksan ng binata ang kaheta na naglalaman ng mamahaling singsing. Steven? Sambit ni Erica. Natutup niya ng palad ang kanyang bibig dahil sa pagkasurpresa. Nilapitan na siya ng binata at lumuhod sa kanyang harapan. Erica, alam kong hindi maganda ang nangyari sa love story natin. Pero katulad ng pangako ko, palalayain kita sa problema mo. At ngayong natupad ko ng pangako ko, maaari mo na ba akong pakasalan? Binasbasan na ni Daddy at Mommy ang proposal ko. Nilukob na ng hindi mawaring emosyon ang dalaga at napaluha. Steven, you're amazing. Siyempre pakakasalan kita. Di ba't ito ang pangarap natin? Mahal na mahal kita, alam mo yan. Walang gaton niyang tugon. Tumayo naman si Steven at hinawakan ng kanyang kaliwang kamay. Isinuot nito ang singsing sa kanyang palasingsingan. Salamat, Steven. You're my hero, my love. Napatayo siya at yumakap sa binata. Of course, hindi ko hahayaang magdusa ka, honey. I love you too. Sinial naman siya nito ng halik sa mga labi. Umingay na ang mga kasama nila at nagpalakpakan. 3 linggo pagkatapos ng proposal ni Steven ay natuloy rin ang kasal sa simbahan. Hindi pa rin makapaniwala si Erica sa nangyari. Nasorpresa siya sa pasabog ni Steven. Tinotoo talaga ni Steven ang pangako na palalayain siya nito kay Marco. Agad ding naabsuelto sa utang sina Erica dahil sa tulong ni Steven at ng lolo nito. Natuloy na rin ang plano ni Steven na rest house sa Tagaytay. Nakabili ito ng lupa roon na meron ng dating bahay. Pinarenovate lang nito nang mabilisan ang bahay at doon na rin ang honeymoon nila. Bakit nagtampo ka sa lolo mo noon, hon? Tanong ni Erica. Nakaunan siya sa matipunong dibdib ng asawa. Nagkwento naman ito. Kasi hindi tanggap ni lolo ang mama ko noon. Hindi kasal si mama sa daddy ko. Nabuntis si mama nung nagtatrabaho siya sa kumpanya ni lolo bilang office staff. CEO noon si daddy. Gustong pakasalan ni daddy si mama kaso ayaw ni lolo. Kasi may ibang babae itong gustong ipakasal kay daddy na anak ng kaibigan nito. Pero mahal ng daddy mo ang mama mo? Oo naman. Ipinaglaban pa ni daddy si mama at patago silang nagsasama hanggang sa mga anak si mama. Kaso ginipit ni lolo si daddy at napilitang umuwi. Nagrebelde si daddy. At nung gabing nalasing siya, nadisgrasya sakay ng kotse. Nung 3 taon ako, kinuha ko ni lolo kay mama. Nagkasakit na si mama noon at pumayag siya na kunin ako ni lolo para hindi ako mahirapan. Pero nung nagkaisip na ako, nagpumilit akong sumama kay mama nung binisita niya ako. So nakikita rin pala kayo ng mama mo nung nasa poder ka ng lolo mo? Oo, pero ayaw niya akong kunin noon kasi ayaw niya na maghirap din ako. Ayaw rin akong payagan ni lolo na makasama si mama sa bahay. Dalaw-dalaw lang ang aprobado niya. Kaya nagpa siya akong sumama kay mama at hindi na umuwi kahit ilang beses akong pinilit na kunin ni lolo. Palipat-lipat kami ng tirahan ni mama para makaiwas kay lolo. Nagalit ako kay lolo hanggang sa hinayaan na niya ako kay mama. Pero hindi na siya nagbigay ng suportang pera sa akin. Kaya lahat na lang ng trabaho pinasok ko para mabuhay kami ni mama. Ma-pride din kasi ako mana kay lolo. Sinabi ko sa kanya noon na hindi ako hihingi sa kanya ng kahit isang kusing. Mula noon, wala na kaming balita sa isa't isa. Kaya pala, hindi mo na alam ang nangyari sa lolo mo noon. Pero alam mo na may ampon ng lolo mo. Oo, pero wala na ako sa bahay nung dumating si Orlando. Hindi naman legal na ampon ni lolo si Orlando Pinagkatiwalaan lang siya ni lolo sa negosyo at itinuring na anak. Pero traidor pala siya. May plano na pala siyang masama kay lolo. Hindi pala kayo nakita ni Orlando? Hindi, kasi nakatira na ako kay mama nung pinatira ni lolo si Orlando sa bahay kasama ang asawa at anak niya. Nagtamasa din si Marco sa yaman ni lolo. Nakapagtapos siya ng kolehiyo dahil kay lolo. Buti nga hindi na siya sinama ni lolo sa kakasuhan Pinalayas na lang silang mag-ina sa mansyon ni lolo. Nasaan na raw ngayon si Marco?
Sabi ni attorney, nagtatrabaho na lang daw ngayon sa isang maliit na kumpanya bilang clerk. Kung naging mabait lang sana siya sa atin noon, pwede ko naman siyang bigyan ng posisyon sa kumpanya eh. Kaso sa ugali niya, hindi niya deserve ang bigyan ng chance. Ibibigay ko na lang ang mga bakanting posisyon sa mas deserving na loyal employees ni Lolo. Tama ka. Pero grabe pa lang nangyari. Kung sana hindi ka umalis sa lolo mo, hindi sana naghari-harian ng Orlando na yun. Nagsisi rin ako nang malaman ko nangyari. Ilang beses din kasi akong kinausap ni Lolo at gusto niya na pamahalaan ko ang negosyo niya. Pero tumanggi ako at nagpa siya na putulin ang ugnayan sa kanya. Alam ko na ang dahilan bakit tayo pinagtagpo ng tadhana, honey. Kasi ang pagmamahalan natin ang magbubuklod ulit sa inyo ng lolo mo. Humisi si Steven. Naisip ko na rin yan. Mahusay talaga ang tadhana na gumawa ng plot at twist sa bawat tao, lalo na sa mga nagmamahalan. Tumayo na ang binata at binuhat ang asawa. Napatili si Erica nang tumakbo patungong dagat si Steven at isinama siya sa pagsisid. Nang magsawa sa pagligo ay bumalik na sila sa bahay. Naroon ang mama ni Steven. Kasama nila ito at 2 kasambahay. Sinasama nila ang lolo ni Steven ngunit mas gusto nito ang manatili sa bahay. Magkasundo na ang mama at lolo ni Steven. Magkakasama na silang nakatira sa mansyon ng lolo nito. Magmerienda na kayo. Paanyaya ng ina ni Steven. Sige po mama, salamat sa masarap na pagkain. Ani Erica. Humalik siya sa pisngi ng ginang. Inaral ko talaga magluto ng masasarap na pagkain para sa inyo ni Steven. At syempre para sa magiging apo ko. Wow, the best ka talaga mama. Lumapit na rin sa kanila si Steven na nakabihis na rin. Sa terrace na sila kumain ng baked macaroni at lumpiang gulay. Malapit ka na magkaapo ma. Excited na sabi ni Steven. Talaga? Sana babae ang mauna. Ani Salve. Gusto ko rin ng baby girl. Masayang sabad naman ni Erica. Hindi na kumontra si Steven kahit alam ni Erica na baby boy ang gusto ng mister. Payag na ako sa baby girl dahil yun ang gusto ng 2 babaeng pinakamamahal ko. Anito. Napahalik sa pisngi ng asawa si Erica. Thank you, hon. Ganyan kita kamahal, honey. Ibibigay ko lahat ng gusto mo, maging ang buong universe. Natawa siya. Hinalikan naman siya nito sa mga labi. Grabe ka sa universe, ha? I mean, kasing lawak ng universe ang pagmamahal ko sa'yo, Erica. Oo na, alam ko naman. Inakbayan siya ng asawa at pinupog ng halik sa muka. Inabala naman sila ni Aling Salve. O siya, tama na yan at baka langgamin kayo sa sobrang sweet. Iniinggit niyo ako eh. Kain na tayo. Mag-asawa ka kaya ulit, mama? Biro ni Steven sa ina. He, tigilan mo ko. Sa tanda ko nang ito pag-aasawahin mo pa ako. Nag-iisa lang ang tatay mo sa puso ko. Bilisan niyo na lang akong bigyan ng apo para may mapaglibangan na ako. Masusunod, mama. Masigla at sabay na sagot ng mag-asawa. Sabay pa silang tumawa. Kumain na rin sila at may kasama pang lambingan at kulitan. 3 buwan lang pagkatapos ng kasal ay biniyayaan din ng mag-asawa ng anak. Isa itong malusog na anak na babae. Si Ella. Lalong naging makulay at masaya ang pagsasama nila. Kahit parehong abala sa pamamahala ng negosyo, ay naglalaan pa rin sila ng oras para sa pamilya. Plano rin nilang sundan agad si Ella. Mas madaming anak, mas masaya ang pamilya. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.